Hi everyone! Welcome back to my channel. So today, ang sasagutin ko nga ay meron bang updates na nilabas or nirelease si Shopee about sa seller fees this 2024. Dahil naglabas sila ng update about sa BIR registration ng lahat ng mga sellers or lahat ng mga Shopee sellers. Meron ding mga nagtatanong sa akin, meron bang updates about sa seller fees. So dahil alam ko din na in time siya dahil 2024 na nga, so bagong taon na, naisipan ko nagawa na ito ng video. Pero for the sake ng mga bagong Shopee sellers, ay let me just explain kung ano ba yung seller fees. So yung seller fees ay ito yung china-charge sa ating mga sellers for every successful order. So ibig sabihin, merong binabawas sa atin si Shopee every time na merong successful na nag-order sa mga products natin or sa store natin, sa Shopee store natin. So meron dalawang types of seller fees. Ito yung basic fees na tinatawag. So yung number 1 ay yung commission fee at number 2 ay transaction fee. So ito yung basic na seller fees na kinakaltas sa atin. So kahit na kumita man tayo or kahit na mababa lang yung presyo natin or yung pricing natin sa ating mga products, itong dalawang basic types of fees ay kinakaltas to automatic kada successful yung order ng mga buyers. So ito na talaga yun. Wala na tayong magagawa dito. Ngayon, kung gusto nyo naman na mapasama doon sa mga marketing campaigns ng Shopee, like for example, ay yung coins cashback at yung free shipping program ng Shopee, wherein makikita nyo yun every time na sisilip kayo or titingin kayo sa Shopee, no? Meron kayo makikita yung mga products, may nakalagay na free shipping. Ibig sabihin nun, yung store na yon ay kasama yon doon sa marketing program or marketing campaign ng Shopee na free shipping program. Pero, kung kasali kayo dito sa coins cashback at sa free shipping program or sa kahit na anong marketing campaign ni Shopee, ay ibig sabihin din na meron ding i-charge sa inyo na fee. Ang tawag naman dito ay service fee. So, ayan yung mga seller fees na ikakaltas sa atin ni Shopee for every successful order. So, isa-isahin natin itong mga seller fees. So, umpisahan natin doon sa commission fee. So, ano ba yung commission fee? So, yung commission fee ay ito yung charge sa atin ni Shopee para ma-continue natin na ma-enjoy yung service na ginagamit natin sa platform nila. So, syempre, gumagamit tayo ng platform ng Shopee. So, therefore, meron silang mga ginagawang enhancement, developments, and even then sa mga growth ng mga sellers. So, dito kinukuha yon yung enhancement tsaka yung pag-improve ng service. So, sa commission fee na kinakaltas naman sa ating mga sellers. So, ito yon. Yung commission fee rate naman ay depende ito sa seller type, so kung kayo ay individual at business type, or kaya naman ay kung kayo ay marketplace, or kaya naman ay Shopee Mall. So, depende yan dyan sa seller type at depende din ito sa item category. So, kada item category ay meron siyang iba't ibang percentages ng commission rate. So, yun yung kailangan nating malaman. So, now, kung gusto nyong malaman kung ano yung percentages ng mga category ng item ninyo or ng product nyo, ay pumunta lang kayo sa Seller Education Hub, tapos i-search nyo lang or i-type nyo lang yung commission fee. Tapos lalabas doon yung table wherein naka-indicate doon yung mga item category, tapos yung corresponding na commission rate nito. So, dahil iba-iba nga sila. So, like for example, yung Graceful Homeschooling, so yung product listings ko dito ay usually nagpo-fall under siya ng school supplies. So, hanapin ko lang yung school supplies na category at yung corresponding percentage nito. At yung commission fee rate ko usually ay 5%. So, imagine, 5% na agad yung mawawala doon sa ating price kapag merong successful na order na nangyari. Kasi, yun talaga yung kukunin ni Shopee, yung 5% na commission fee rate. So, kaya importante na alam nyo talaga yung category ng item nyo, tapos yung corresponding na commission fee rate para at least ay masaset nyo talaga yung pricing nyo ng tama. So, that's commission fee. So, now let's proceed to transaction fee. So, ano naman yung transaction fee? So, yung transaction fee ay it covers the cost of payment transaction. So, ito yon. Tapos, ang percentage nito na kinakaltas sa atin ni Shopee ay 2.24%. So, imagine niyo yon na commission fee tapos transaction fee. So, for me, that's 5% and then 2.24%. So, 7.24% na agad yung nakakaltas sa akin ni Shopee. So, imagine na iyon ay 7.24% na agad yung makakaltas doon sa aking price doon sa Shopee. So, or sa particular product
na binili ng aking buyer. So, that's commission fee and transaction fee. At itong dalawang to ay basic to. So, wala tayong magagawa dito. Wala tayong options na hindi to i-avail dahil ito talaga ay automatic na kinakaltas ni Shopee sa mga sellers. So, now pag-usapan naman natin yung service fee. So, ano naman yung service fee? So, ito yung mga fees na charge sa atin kapag kasama tayo sa marketing campaigns ng Shopee. So, yung dalawang popular na marketing campaign ng Shopee ay yung Coins Cashback at yung free shipping program. So, dalawa to usually, pero magkaiba pa yung percentage ng dalawang ito. Now, kung kasama kayo doon sa Coins Cashback na program or marketing campaign, ang ikakaltas sa inyo ay 3.36%. And then, kapag kayo naman ay kasama doon sa free shipping program, ang ikakaltas sa inyo ay 5.6% na service fee. So, imagine niyo yon, no, na kanina ay meron na akong 7.24% doon pa lang sa commission fee at sa transaction fee. So, kapag in-add ko pa ito, kapag kasama pa ako doon sa mga marketing campaigns na Coins Cashback at free shipping program ng Shopee, ay meron akong additional na 8.96%. So, 8.96% plus 7.24%, that's for a total of 16.2%. Yun yung kakaltas sa atin ni Shopee kapag kasama tayo doon sa mga marketing campaigns niya. So, imagine niyo yun. So, pag nag-price kayo, ay kailangan alam niyo yun na ito pala yung percentage na ikakaltas sa akin. Meron pa ba akong kikitain? Or break-even na ba ako? Or lugi pa ako? So, syempre, kailangan pa nating i-account yung gastos natin or expenses natin sa packaging. Like, kung for example, yung product natin ay kailangan nating ibinabubble wrap, tapos own packaging natin na hindi tayo kukuha ng packaging or ng pouches sa mga couriers. So, kailangan naka-factor in din yon para sa pricing natin dahil ganito nga yung kinakaltas sa atin ni Shopee. So, now, maybe yung question nyo ay pwede bang hindi ako sumali dun sa marketing campaigns na Coins Cashback at free shipping program? So, pwede naman. Pwede kayong mag-opt doon sa mga marketing campaigns na to para hindi na talaga sila mag-charge sa inyo ng Coins Cashback at ng free shipping program dahil medyo masakit to para sa mga sellers dahil ang laki nga talaga nung kinakaltas sa atin. So, yan yung mga seller fees na kinakaltas sa atin ni Shopee. So, isa-summarize ko lang sa inyo. So, we have commission fee, which is depende ito sa seller type at sa item category na meron kayo. And then, meron din tayong transaction fee, which is 2.24%. And then, service fee na meron tayong Coins Cashback, which is 3.36%. At yung free shipping program na 5.6%. So, yan lahat ng mga ipa-factor in nyo kapag kayo ay nag-pricing ng inyong mga products. So, now, ay magkakaroon tayo ng sample computation para lang makita nyo yung actual na paano ba kino-compute itong mga seller fees na to. Merong nilabas si Shopee na pricing calculator para makatulong sa ating mga sellers kung paano tayo magpa-price ng ating mga products at para din makita natin kung kikita ba tayo or hindi. So, ito yung papakita ko sa inyo. So, let's have yung pricing calculator. So, ito ngayon yung ating pricing calculator na galing din kay Shopee. So, very helpful ito para sa ating mga sellers para at least makikita na natin agad kung meron ba tayong kikitain doon sa price natin na sinet sa isang particular product na nilist natin sa Shopee. So, yan. So, nakalagay dyan, calculate your profit. So, meron kayong makikita dyan na your item. And then, under that ay merong cost of goods sold. So, ano ba yung cost of goods sold? So, yung cost of goods sold ay ito yung importing the item, cost of importing the item, packaging, manpower, and taxes among other costs. So, ito yung mga yan. Tapos, kung meron pa kayong ibang mga materials or supplies na nagastos or expenses, other expenses, para makapag-come up doon sa inyong product, ay i-add nyo din dito, i-factory nyo, i-account nyo din, para makapag-come up kayo sa accurate na cost of goods sold. Pero like for example, yung cost of goods sold natin ay 100 pesos. Now, yung item price ay ito yung magkano ba yung selling price na meron tayo doon sa Shopee platform. So, like for example, yung item natin ay 200 pesos. So, importante na i-input natin dito yung price natin for that particular product. Now, meron tayo dito ang service fees incurred. So, na-explain ko na sa inyo kung ano tong mga to. So, free shipping service, that's 5.6%.
coins cashback, that's 3.36%. Now, yung others ay kung meron pa kayong sinalihan na iba pang mga marketing campaigns or promotions, ay ito din, pwede nyong ilagay dito. I-input natin dito yung percentage nun. So, other fees incurred, ay meron tayo dyan commission fee rate. So, again, importante na alam natin kung ano at kung saan nagpo-fall yung item category natin at kung ano yung seller type natin. For in my case, that's 5%, and then yung transaction fee is 2.24%. So, we'll see kung meron pa tayong kikitain dito sa pricing natin na to. So, i-click lang natin yung calculate, and then automatically ay makikita nyo yung calculated revenue. So, meron kayo dyan makikita na yung item price natin na 200 pesos. And then, eto na yung mga service fee, commission fee, transaction fee. So, yung service fee natin ay 18 pesos. Yung commission fee natin ay 10 pesos. Yung transaction fee natin ay 4 pesos. So, yung total fees incurred is 32 pesos. So, ito yung ibabawas or i-charge sa atin ni Shopee, 32 pesos. Now, meron kayo makikita dyan na you will receive. So, yung you will receive ay ito naman ngayon yung item price minus the total fees incurred. So, that's 168 pesos. Now, magkano ngayon yung profit natin? That's 68 pesos. Dahil kino-compute yung net profit na item price minus total fees incurred, which is yung 32 pesos, minus cost of goods sold, which is 100 pesos, equals 68 pesos. So, meron pa tayong kinita na 68 pesos mula dito sa pricing natin. That's net profit margin of 34%. So, sobrang helpful nito. For me, itong pricing calculator na to nakatulong sa akin talaga para makapag-set ako ng price ng maayos sa Shopee platform. So, there you go. So, ito yung updates natin sa pagdating sa seller fees this 2024. So, I hope na nakatulong ito at nasagot ko din yung mga nagtatanong na meron bang update sa seller fees natin this 2024. So, yan. I hope na nakatulong ito. So, kung nakakatulong itong video na to sa inyo, yung mga video tutorials na nandito sa channel ko, please give this video a big thumbs up para alam ko lang na nakakatulong ito talaga sa inyo. So, there you go. Thank you so much for joining me. At marami pa akong playlists about sa pagiging Shopee seller, TikTok seller, at Lazada seller. So, kung gusto nyong explore yung channel, kung anong meron dito, explore nyo lang right after this video. So, thank you so much for joining me today, and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!